Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nais ko munang magpasalamat sa ating mga kaibigan na naganyaya sa akin ngayon na maging bahagi dito sa ating ginagawa ngayon. Nais ko pasalamatan ang matagal kong kaibigan ang kinikilala ng may pagrespeto ang Secretary of the Cabinet, si Manong Johnny Basto, for inviting me. Maraming salamat. At ganoon din sa ating mga naglilingkod sa pamahalaan ngayon, ang dating Speaker at President ng Davao, si Speaker Congressman na Batalyon Devon Alvarez, and of course, ang ating kaibigan na nagpresenta kanina ng budget process, budget procedure, si Congressman Sid Uma. Dito rin ang aking nakasama ng huling kampanya, si Attorney Secretary Harry Roque. At sa inyo lahat, nagulat ako sapagkat wala akong inaasahan ganitong kainit na pagtanggap. Ang huling punta ko rito sa Davao ay noong inauguration was taken ni Vice President Inday Sara Duterte. That was the last time I have visited Davao. And when I got the invitation to be here present today, take part in our Leaders Forum, I immediately said yes, because I cannot say no to a friend, especially kay Manong Johnny Basto. And I told him through message, kaya kung Manong John, I will go straight to the venue, but please, I do not know anybody there, except you, of course, LPRRD, simply because I do not know what to expect. And I'm not the type of person who makes expectation na siguro ganito, siguro ganito. But nung ako po ay nandito na sa airport Calama, naramdaman ko yung init ng pagtanggap ng mga Davao at yung mga kapwa ko sumibisita rin. Naririnig ko rin, uy, si Atty. Dick niya, si dating ESP niya, bakit kaya siya naririto? Buti ay naririto siya, kasama na natin siya. At nais ko pong sagutin kung bakit ako naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. Because your friend, Vic Rodriguez, is not for sale. And this is also, I believe, our message today. All leaders, when we go down and go back to our respective places, cascade all the way to our friends, our neighbors, our families. Huwag po tayong papasilaw sa kaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating magdirma. Napakahirap tumahimik at manahimik sapagkat ang minalapastangan ay ang ating saligang batas. Ang minalapastangan ay hindi lamang ang ating kinabukasan. Higit pa riyan ang kinabukasan ng ating mga anak at ng mga susunod pang saling natin. Our signatures, they are not for sale. Our person, our character, our integrity, our dignity, we are not all for sale. Kaya tayo nandito ngayon sa Davao upang pag-usapan itong mga taong ginagamit at tinutustay ang pera sa kabanang bansa upang napastanganin ang ating saligang batas, upang napastanganin ang ating bayang Pilipino at upang napastanganin ang darating pangsaling natin. Ako ho ay kasama ninyong tumitindig sapagkat matagal na ho ako rin tumitindig. Humarap po ako sa napakaraming tao. And again, let me just put this in proper context. I'm not here in front of you to attribute any greatness to my side or on my side. Wala. Hindi ko sinasabi na ako'y ganito, ay ganito. Subalit hindi rin naman may tatanggi
na humarap po ako sa napakaraming tao at ginawa yung aking trabaho yung huling pagkatapos na halalan ng 2022. Kaya ako, pakiramdam ko hanggang ngayon, sa araw-araw may mga tumatawag sa akin. Mula't iba't ibang lugar. Nagtatanong ano ang nangyari, ano ang ating gagawin, tama ba itong pipirma kami, etc. etc. So itong mga tao ito ay yung mga nagtiwala nung nagsimula kaming lumaban at simula ng kampanya at hanggang sa yun nga ay naging nanalo na. Kaya nga po ang history. Ito po yung bahagi hindi lamang 31 million Filipino people who entrusted the trust, respect, and hope nung tayo po ay umatap sa inyo. Ito po ay buong bayan ng buong Pilipinas ng buong bansa. Hindi ko masagot. Because I have no means to provide any assistance and help. But, kagaya naman ng sinasabi ko, hindi ko naman iniling na ako ay mapunta kung nasaan man yung aking posisyon sa lipunan ngayon. Kagaya po ngayon, hindi ko naman hiningi na ako'y mapunta rito ngayong hapon at makasama kayo. Ito po ay pagkakataon na mukhang inuugnay talaga ng panahon na tayo ay magsama-sama ulit sapagkat muli na naman sinusubukan ang ating saligang batas, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod ng sama-sama, ang ating tema ay unity? Ang tsatsaba, ang pagyustay ng pera ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? I feel responsible because I have met many people. I have convinced many people, many leaders to support my candidate. And ito na nga po tayo, subalit marami yata talagang elemento sa pamahalaan natin ngayon. Ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, kung paano manatili sa kapangyarihan at paano higit pang gustahin ang kaban ng bayan. Kaya ako dito sa Leaders Forum, kasama po ninyo ako, kagabay po ninyo ako at naninindigan kasama ninyo. Nakakatakot sapagkat iba na ho ang ating panahon ngayon. Sino ba naman ang hindi makakaramdam kahit man lang kunting kaba kapag ganito ang uri ng politika at pamumulitika ng mga nasa pamahalaan. Nariyan, ito kanina, si Hindorin, si Kairin, ang ating mga kaibigan sa seminary. Ito tayo kinakailangan lumalo. Mga biktima rin po yan sapagkat pilit binubusalan ang lahat ng nagsasalita ng bawat katuhan. Pero hindi mangyayari dito sa Davao. Kaya nga ako dito sinimulan itong Leaders Forum sapagkat dito hindi kayang bilhin ang mga mamamayan dito sa Davao, hindi kayang pusalan ang mga katuhan. At dito sa Davao, hindi tayo natatakot, hindi tayo natatakot, at hindi tayo magpapasimula. Nais ko rin po kayo i-congratulate lahat sapagkat malaking pagkakaiba yung ating pong pagpupulo ngayon. Yung ating pong crowd ngayon doon sa isang ginagawang kasalubuyang pagpupulo. Alam niyo na kung saan yan. Dito ho, walang allowance. Dito ho, hindi tayo ibinubos. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present ngayong araw. Araw nito, araw natin sa mga pamilya, kaming mga macho, mga Ginoo, araw ng paglalabas, subalit naririto tayo ngayon sapagkat voluntaryo tayo nanindigan ipaglaban ang ating sariling batas at huwag tayong pumayag na lapastanganin ng iilan ang ating bansa, ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak. Kanina ho ay nagpresenta si Congressman Sid
no proseso ng budget. At pinaglinahad din niya po roon yung mga related constitutional provisions. Kung bakit nagmumula sa Congress ang budget, ano yung pwedeng hindi gagawin, ano yung maaaring pag-usapan, at ano lamang yung limitasyon ng pamahalaan. At bukod ho doon, may init na pinag-usapan din. Itong topic na ito, talagang malapit sa puso ko. Dahil ang dami kong nakausap, justices, justice, incumbent, retired lawyers. Kaya kung alam ninyo, tayong mga abogado dapat namumuno sa usapin ng charter change. Whether you are for or against charter change, dapat tayo namumuna upang balagtasin ito at pasimplihin ang usapan sa mga ordinaryong mamamayan. Sapagkat kung tayong mga abogado, ahayaan nating lapastanganin ang saligang batas kung saan din kami nanumpa bago kami tagapin at magkaroon ng role of attorneys. Marapat siguro, isurrender na namin yung aming lisensya ng pagiging abogado kung hindi kami titindig at pagtatanggol ang ating sarili. We are not attacking any single personality here. Tayo po ay issue-based. At hindi may iwasang maging politikal sapagkat ang nag-uusad ng mga usaping charter change ay mga nakapaloob sa estrukturang politikal. Kaya hindi pwede sabihin pinupolitika ang charter change. If we really want a people's initiative, leave the initiative to the people. Hindi po yung sinabi kanina na private initiative. Hindi vested initiative ng mga vested interest groups. Kaya nabanggit ko yun dahil nauuso yung firma at dati ko rin mga kaibigan. Mahal ko rin itong mga kaibigan mong ito. Kaya naman walang magawa. Sapagkat compelled po yung attendance nila doon sa ginagawa ng pagtitipon ngayon sa Manila. Sige lang, pero siguro iwasan na lang yung pagpirma ng attendance sheet. Sapagkat yung attendance sheet, nakakasiguro tayo malamang i-attach yan doon sa petition later on or charter change. Hindi po yan yung people's initiative na sinasabi ng Saligang Batas. Malinaw po doon sa section 16 of Article 13 ng ating Saligang Batas. Nauugnay po yun sa budgeting process at sa pinag-uusapang tsa-tsa. The right of the people, tayo po yung, and their organization, yung mga iba't ibang organization, to be represented and take part in efficient and responsible participation at all levels of social, political, and economic decision shall not be abridged. Nasa Saligang Batas po yun. So ito yung ginagawa po nila na pagpapapirma ng blankong papel. Ilalagay mo yung pangalan, ilalagay mo yung address, ilalagay mo yung presinto ng firma, attach po nila sa petition. Hindi po yan yung people's initiative na nakasaad sa ating Saligang Batas. At na-desisyonan na rin po ng Korte Suprema yan, maraming beses na, 2 kaso. At ang sabi ng Korte Suprema yan, ang totoong people's initiative, bago ka magpapirma, kinakailangan yung petition mismo ay binababasa na uunawaan ng mga taong pinag-ipirma. Sapagkat ang pirma po natin is an affirmation na nabasa mo yung inalaman ng dokumentong pinirmahan mo at tinitindigan mo na sang-ayon ka o nararapat lamang na susugan yung dokumentong pinirmahan mo. Hindi yung pinirma ka o hindi kita bibigyan ng ayos. Hindi kita bibigyan ng ayuda. O sasabihin sa inyo, Congressman, wala kang benefit assistance. Huwag mo tayong pumayag nun. At sa tingin ko naman, dito sa pulwagang ito, tayong lahat ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Kausap po si Manong Jun. Ang ating layunin ay balangtasin yung mga usapin na bumabalo sa ating lipunan ngayon. At meron tayong obligasyon, pagbalik natin sa ating mga lugar, sa ating mga pamayanan, ay paliwanag sa tao kung ano yung natin nararapat gawin. Huwag po tayong patakot. Nakakatakot kung mag-isa ka. Pero sa araw na to, ang dami pala natin. Kaya hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat magpatakot. Nabanggit din nung kanina,
let me just daanin ko lang. Yung Philippine Development Plan at yung medium term financial framework. Yung po ay binabalantas po yun if I am correct, OC. Mga eksperto po natin sa birokrasya ang gumagawa nito. Kaya yun, medyo may pagkasagrado po yun, sapagkat po yun, hindi lang binunot ng basta sa hangin. At itong taon ko, gusto kong project ko direct. Meron po talagang planning. Philippine Development Plan, kung saan tayo dapat naroon na by 2030, 2035, 2040, 2050, kung saan tayo dapat luto. Yung po ay dapat nire-respeto. Hindi po yung pagdating ng BICAM, you're just trading horses. O sige, lagyan mo ako ng ganito, bibigyan kita ng ganito. Eh bakit pa ho tayo nagkaroon ng mga magagaling na tao sa pamahalaan? Yun po ang kulang sa mga nangyayari ngayon. Ang kailangan natin, yung sinseridad ng pamahalaan. Ang kailangan po natin, ang gobyerno nakikinig at sensitive sa sinisigaw ng mga ordinaryong mamamayan. And again, ang daming beses na ho, at alam naman din siguro ninyo, yung mga naganap nung ako po ay bahagi pa ng pamahalaan, maraming beses din po akong tumindig. At maraming beses po akong hindi sumang-ayon sa mga bagay na sa tingin ko ay hindi makakabuti sa ating pamahalaan. Ginawa ko po yun sapagkat I feel responsible, as I've said early on, sa 31 milyon na higit na naniwala at umasa na tayo ay maglilingkod ng tama. Ang sabi ko nung naroon ako, hindi na balik yung batikusan, hindi na balik sinisiraan ako, at hindi rin ako sasagot sapagkat ang dami kong trabaho at maraming mga importanteng bagay na initatas sa akin. Balik sinabi ko, yung mura ng ilang tao, yung pagmura sa akin, yung galing sa akin ng ilang vested interest, kaya ko yun. Pero pagka ang 31 million na at yung 114 million Pilipino ang galing sa akin, hindi ko kakayanin yan at hindi ko matatanggap yan. Kaya ako ay muna pala tumindig na. Dahil utang na loob ng kahit sinong pamahalaan na kung saan sila naroon ngayon, dapat ay makinig. Dapat pag-gustay ng pondo ng pamahalaan at higit sa lahat, huwag lapastanganin ang ating saligang batas at huwag basta-basta ayaw papayag kapalit ang ilang ayuda ayon sa medical assistance. Kailangan ko ay papasalamat sa napakainit pagtanggap at ako ay kaisa ninyo. Again, I am in Davao because just like Davao City and the Davaoenos and just like you, I am not for sale.